Sabik at inip na ang taong bayan na malaman kung ano ang magiging hatol sa isinumiting counter affidavit ni Senator Joel Villanueva. Kung ito ba ay mapapawalang bisa o siya ba ay makukulong hinggil sa kasong malversation na may kaugnayan sa umano'y maanumalya sa flood control project sa Bulacan. Matatanda ang kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez na nauna nang naghain ng counter affidavit si Villanueva noong nakaraang Biyernes na mas maaga sa itinagdang deadline ng pagsusumite ng depensa ngayong araw ng January 26. Ayon sa senador, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanyang pakikipagtulungan sa mga otoridad at pagpapakita ng transparency at integridad sa anumang legal na proseso. Ayon kay Martinez, may 3 kaso ng malversation na kinakaharap ngayon si Senator Joel Villanueva sa Department of Justice at ang mga kasong ito ay pawang non-bailable o hindi maaaring pensahan. Kailangan umanong malusutan ni Senator Joel Villanueva at madismiss ang mga kasong malversation, plunder at graft dahil seryoso at mabibigat ang mga kasong ito laban kay Joel Villanueva. Kahit isa lang sa mga kasong ito ang matira, ay makukulong pa rin si Senator Joel Villanueva dahil ang mga kasong ito ay non-bailable. Samantala, ililipat na sa regular na selda si dating Senator Bong Revilla at kanyang mga kapwa-akusado sa Pandig Ghost Project. Ngayong araw, nakatakdang ihalo si dating Senator Bong Revilla sa ibang preso o general population ng New Quezon City Jail Dormitory, aling-sunod sa ipinatupad na 7-day medical quarantine. Gayon din ang plano sa 4 niyang kapwa-akusado na katulad ni Revilla ay cleared na sa kanilang medical quarantine. Ngunit ang tanong, kanino isasama si Revilla? Gayong hiniling daw mismo ng 4 na kapwa niya akusado at mga dating DPWH officials na huwag silang isama sa dating senador dahil sila umano ang tumistigo laban sa kanya. Definitely not to the fore because of the previous request and may merit naman ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 nauna na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magkaka-accuse. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. The higher the risk, the higher the level of control for movement. For this case, high profile and high custodial risk siya. Dahil the nature of the case, at alam naman natin na may mga possibility pa sa iba-ibang mga sa general population na baka may manggulo o whatever, tinitingnan lang po natin yan. O ito, diretso na tayo. Pag-usapan na natin tong topic natin. Sa, ano ito, tungkol kay Joel Villanueva? Nakikita natin, hindi uubra ang kaipokritohan ni Joel Villanueva. Matagal kasi si Joel Villanueva, at hindi lang si Joel, sila na mga Villanueva, nakikita mo yung hypocrisy, ano? Makikita mo yung hypocrisy. Bakit? Ha? Nagpapakilala sila na anti-corruption. Yun yung kanilang main advocacy, anti-corruption eh. Nagtayo nga ng party list yung kanyang ama na si Eddie Villanueva. Ang party list nila si BAC. Imagine yung si BAC ha, Citizens Battle Against Corruption. Pero may nakita ba kayong sinulong nila Villanueva na laban sa corruption? Eh kung anti-corruption ka, ay di dapat sinuportahan mo yung impeachment ni Sara. Pero si Eddie Villanueva na congressman ngayon ng SIBAC party list, hindi naman pumirma doon sa impeachment ni Sara. Oh, di ba malinaw na kaipokritohan yan? Anti-corruption ka, SIBAC. Tapos doon sa pagpapanagot kay Sara sa grabing ginawa niya na pang-aabuso sa pera ng bayan, di dapat sumuporta ka doon. Dapat nga, isa ka pa dapat sa complainant doon. Oh, kasi yun yung inyong party list eh. Yun yung pinaka-advocacy nyo eh, anti-corruption, SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. O nasaan ang anti-corruption doon? Ha? Kaya di ba? Yun yung kaipokrituhan. Isa pang kaipokrituhan. Si Joel Villanueva, dati rin yan na party list, SIBAC din. Nagpapalitan lang sila ng ama niya eh. Kung hindi si Eddie Villanueva, si Joel Villanueva. Nung panahon na si Joel Villanueva ay party list naman, nominee ng SIBAC, nakasuhan din siya. Graft and corruption na naman. Dahil yung napulis, yung pondo niya sa pork barrel,
binigay kay Napoles para bahala na si Napoles kung anong gagawin niya, basta't bigyan siya ng kickback porsyento. Yun yung ghost project sa mga livelihood. O, nakasuhan dun si Villanueva. At nirekomenda siya ng ombudsman noon na si Conchita Carpio Morales na i-dismiss siya from service. Kaya lang, hindi sinunod ng Senado at binaliktad ni Martires. O, saan ka nakakita? Anti-corruption ka, si BAC. Si BAC, Citizens Battle Against Corruption. Tapos, involved ka sa corruption. Naakusahan din siya ng korupsyon sa TESDA. O, pinagmamalaki niya na ang tawag sa kanya, TESDA man. Pero sa TESDA, marami rin siyang mga naiulat na mga irregularidad at anomalya. O, di ba? Kaipokritohan yan. Tapos ngayon na naman, ito na, yung recent na, itong mga anomalya sa flood control. Pinagmamalaki niya. Sabi niya, ako pa nga ang nag-privilege speech na una na nag-expose ng mga anomalya sa flood control, tapos ako pa ngayon ang kakasuhan. Ay, ganun pala yun. Dahil lang nag-privilege speech ka laban sa anomalya sa flood control, tapos ngayon na nasasangkot ka, ang ang depensa mo na ikaw ngayon nag-privilege speech laban doon, yun na nga yung kaipokritohan eh. Yun na yung tinatawag nating hypocrisy eh. Mangangampanya ka na laban ka sa katiwalian sa flood control, anomalya sa flood control, pero ikaw mismo sangkot din. Sangkot din. Oh. Ang depensa niya lang, hindi naman wala daw siyang alam sa mga flood control na yan. Kasi, ang sabi niya nga, ang hiningi niya daw sa DPWH, kung totoo man yung text message niya, ay multipurpose buildings, hindi daw flood control. Eh, kung ginawa daw yung flood control, hindi niya daw yan alam. Hindi, ang totoo, di alam naman natin ang kwento niyan. Humihingi siya ng 1.2 billion na proyekto, parang allocable. Kinausap niya si Alcantara kasi kababayan niya, taga Bukawi, Bulacan. At matagal na silang, matagal niya ng tao si Alcantara. Oh. Ngayon, ang message niya kay Alcantara sa text message, pakisabihan sa bus mo. Ibig sabihin si Bernardo o si Bunuan, secretary. Ha? Bigyan ako ng projects, mga 1.2 billion pesos, multipurpose. Oh, wag niyo akong hihindihan. Hindi ako simpleng senador, majority floor leader ako, tandaan niyo. O yun, ganun. Dininay ba nila 'yon? Hindi dininay 'yon. Kasi pinakita sa Senado 'yun eh, saka sa Kamara eh, yung message na 'yun. Oh. Ngayon, anong binigay sa kanya? Hindi siya nabigyan ng 1.2 billion. 600 million ang binigay. At hindi multipurpose buildings, flood control. Pero yung kickbacks na para sa kanya, binigay pa rin. 150 million. Diniliver ni Alcantara doon sa rest house ba yun ni Villanueva. Binigay doon sa alalay ni Villanueva na si alias Peng. O yun yung dyan. Ngayon, dinidinay yan ni Villanueva lahat ng yan. Kaya siya ngayon may mga kaso ng malversations. 3 kaso ng malversation. Mayroon pa siyang graft. O ngayon, patapos na ang investigation, preliminary investigation. O, nung una, matapang pa siya, mahambog pa, mayabang. Ngayon, hindi na. Alam niyang seryoso ito. Kung dati, deny lang siya ng deny, pinagmamalaki niya yung speech niya na laban din siya sa anomalya, yung kanyang mga privilege speech sa Senado, yun ang kanyang pinagmamalaki. Hindi pwede yan. Itong mga ebidensya laban sa iyo, itong mga testigo laban sa iyo, matibay na mga testigo at ebidensya to. Sagutin mo ito. Ang sagot dito, hindi yung speech mo sa Senado. Hindi yung sasabihin mo, ay, sibak nga kami, ang party list nga namin, sibak eh. Bakit nyo kami kakasuhan ng korupsyon? Hindi pwede yun. Huwag nyo kaming paniwalain dyan. Di ba? Huwag nyo kaming daanin sa kabanal-banalan. Sasabihin mo, kami pa na kami, mayroon kaming tinatag na sekta ng relihiyon, Jesus is Lord, gagawin namin yan. Hindi namin magagawa yan. Ganun ba yon? Dahil ba yung father niya ay founder ng Jesus is Lord, JIL, hindi na nila magagawa yung inaakusa sa kanila ngayon. Hindi pwedeng maging depensa. Para kasi ang ibig sabihin, kilala silang reliyoso.
So, hindi nila magagawa yung inaakusa sa kanila kasi reliyoso sila. Huh? Linalabanan nila ang korupsyon, kaya nga may party list silang sibak. So, hindi nila magagawa yan na mag-commit ng korupsyon. Oh. Kumbaga, nag-privilege speech nga siya laban sa korupsyon, laban siya diyan. Hindi niya magagawa yang mga ina-allege sa kanya, inaakusa sa kanya. Ganun ba 'yon? Sa totoo lang, kaipokrituhan nga 'yun eh. Yung pagiging banal-banalan, yung pagiging kunwari anti-corruption, yung mga privilege speech na kunwari linalabanan ang katiwalian, wala, kaipokrituhan lang 'yun. Itong mga akusasyon sa kanya, may ebidensya at testigo. Kaya hindi dito uubra yung pagbabanal-banalan o kaipokrituhan. Hindi pwede. Sagutin mo ang lahat ng akusasyon sa'yo. Bawat ebidensya, bawat testigo, sagutin mo. Hindi pwedeng general denial. Yan yun. Kaya di uubra dito ang kaipokrituhan ni Villanueva. Kailangan niyang sagutin ito. Hindi pwede yung mga general denial. Hindi pwede yung pag-invoke na reliyoso ka, banal ka, anti-corruption ka. Hindi ubra yan. Ngayon, nare-realize niya yan. Kaya kailangan niyang sagutin talaga. Kaya di ba biglang natahimik? Ang malinaw, hindi uubra ang kaipokrituhan, kabanalan, banal-banalan ni Villanueva. Makuha kaya sa dasal nitong mag-amang pastor, Pastor Eddie Villanueva at Pastor Joel Villanueva. Kasi ang dating nila ay para mga pastor. Dahil kasi meron silang religious organization o grupo. Diba? Itong tatlo na mga kasong malversation of public fund na siya pong ginagawa ngayon ng DOJ at ng Ombudsman para isang pangkaso before Sandigang Bayan laban kay Senador Villanueva. Iso lang po ito, tanong lang, walang personalan kasi naman alam natin may religious organization itong mag-ama. Congressman pa si Eddie Villanueva, si Joel ay senador. Kaya lang nasa opposition niya yun. Na matagal na nagdi-deny lahat ng mga press conference, sa hearing, sa plenaryo, sa Senado, lagi sinasabi niya wala siyang alam, malinis daw ang kanyang pangalan sa flood control scam. Pero inamin po ni Engineer Alcantara na ang kanyang perang ipinadala kay Villanueva ay galing sa flood control scam. Yun ang mabigat. Yun ang mabigat na testigo. Paano ngayon maniniwala ang husgado at ang prosecutor na hindi niya alam na galing sa flood control scam yung ipinadala nung umaming nagpadala ng pera kay Villanueva? Kaya, yung pera naman po hindi ibinalik. Nasaan ba yung pera? Hindi naman eh. Mukhang pinagpagawa daw ng multipurpose yata. Baka multipurpose yan ng kanyang reliyon. Naloko na. Malversation of public fund. Maling paggamit ng pondo ng bayan. Yun ang ibig sabihin nun. Mali ang pinaggamitan ng pondo ng bayan. Di ba lumabas sa hearing yan? Yung bang multipurpose na ipinagawa, para saan ba yun? Kung yung, alam nyo, ang pera ng gobyerno, specific yan, itemize yan. Under General Appropriation Act o law, batas. Kung anong inapruba ng Kongreso at Senado at pinirmahan ng Pangulo yung batas, kung anong nakalagay doon lang yung gagamitin. Pag sinabing itong perang ito, gagamitin sa intelligence operation, doon lang gagamitin yun. Pag itong perang ito ay para sa modernization ng militar, doon lang yun, di pwedeng galawin. Pag yung perang yun ay para sa flood control, para maibsan ang pagbaha, tapos pinagpagawa ng multipurpose, malversation of public fund yun. Basta i-divert mo, iba yung pinaggamitan ng pondo. Malayo doon sa nakalagay sa General Appropriation Act or batas. Malversation of public fund yun. Non-bailable offense. Ngayon tatlo pala.
Actually, hindi lang si Villanueva. Mukhang si Estrada at saka si Escudero matadamay. O baka si Estrada, ganun din. Kaya kahit anong pagdi-deny sa media, social media, press conference, kung ano-ano, ni Pastor Villanueva, senador, hindi niya kayang baliin sa aking personal na opinion yung pag-identify ni Engineer Alcantara, District Engineer ng Bulacan, na siya'y nagpadala ng daan-daan yatang milyon yun galing sa pondo ng flood control. Pero sabi ni Villanueva, ni Pastor Villanueva, hindi ko alam yun. Wala akong kinalaman sa flood control. Wala akong kinalaman, pero yung ipinadala nasaan? Ay nung sabihing ipinagpagawa ng multipurpose kung ano man, kung sino nakinabang doon. Hindi naman itininay ni Villanueva. Naloko na. So dahil makagaling ang mga prosecutor, state witness na si Engineer Alcantara, yun ang magdidiin kay Villanueva, Pastor Villanueva, senador. Si Engineer Bernardo naman ang magdidiin kay Jingo Estrada. Dahil nagkasundo sila doon sinabi niya sa hearing at sinumpang salaysay, nagbigay siya ng assurance din doon sa mga proponent na issue niya. Kung yung magugunita, si Engineer Bernardino din ang nagdiin doon sa kanyang kumpare na ngayon ay nakakulong na justify na sa Sandigang Bayan na mayroong probable cause. Nag-deliver siya ng pera, daan-daang milyon, dahil 25% o mano ang komisyon ni Revilla. Na kung yung magugunita, dinala doon daw sa bahay nung panahon ng kampanya, Marso nung nakaraang taon. Wow! Ayan, detalyado. So anyway, yan po yung mga galaw. Tama lang yung ginagawa ng Executive Department. Malalim na investigasyon, malalakas na ebidensya, case build-up para maipakulong at mabawi ang pera. Although maliit pa, ngayon nababawi yata mga 22 billion pa lang sa lahat ng mga akusado. Pero ongoing po. Tuloy-tuloy po ang paghahanap ng Anti-Money Laundering Council. So lahat yan na mga update sa nangyayari. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Isipin lang niyo ito. Sarili ko itong paniniwala at opinion. Kung si Bong Revilla nga, kaalyado, alyansa para sa pagbabago, kandidato ni Pangulong Marcos na nakarang eleksyon ng Mayo, pero natalo, siya yung unang nakakulong. Ngayon nakakulong na. Malversation. Bakit naman hindi isusunod yung iba? Lalo na yung mga oposisyon. Lalo na yung mga bumabati ko sa gobyerno. Lalo na kung matibay ang ebidensya laban sa kanila. Kung yung kumpare ng Pangulo, kasi yung kanyang anak ni Bong Revilla ay nung ikasal noong 2022 before election, si Pangulong Marcos ang isa sa mga ninong. Kaya nasabi ni Pangulong Marcos isang araw, naawa daw siya kay Bong Revilla pero wala siya magagawa. Yun ang batas. Sinunod yung batas. Hindi pinigilan ni Pangulong Marcos kahit kaibigan, kaalyado, para kasuhan at ipakulong si Revilla. Na hanggang awa na lang ang Pangulo. Pero hindi niya kayang pigilan kasi yung batas ang pinairal ng DPWH, Department of Justice, Independent Commission for Infrastructure, at saka ng Office of the Ombudsman. Independent body ang Ombudsman. Kaibigan pa ng mga Remulla ang Revilla sa Cavite. Nagpapalitan lang, yun napapansin. Silang pamilya lang nagpapalitan ng pagiging governor at vice governor dyan sa Cavite. Dating vice governor, dating governor si Bong Revilla. Pumalit ang mga Remulla. Pumalit si Boying Remulla, naging governor si Remulla dyan eh. Tapos si John Vic Remulla, pero inalis doon, ngayon ay DILG Secretary. Ganyan po eh. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido, walang politikang isyo, ebidensya, batas ang pinairal. Kaya saludo ako sa inyong mga ginagawa. Good luck na lang sa mga nakakasuhan. Wala talagang VIP treatment. Katunayan kung ano talaga ang policy sa Bureau of Jail and Management Penology sa lahat ng mga nakakulong at sa iba't ibang kaso, ganon din po ang kakaharapin
ng lahat ng makakasuhan at makukulong ng mga politiko, kontraktor at engineer tungkol sa flood control scam. Pakinggan niyo at itong report na ito ng GMA News. Bahagi lang ho ng kailang monitoring at lehitimong media. Salamat sa kanila dahil at least na ipapakita sa publiko ano ang policy, ano ang dapat sundin ng kahit sinong makakasuhan. Sa lahat ng mga bilanggo. Patunay umanong walang special treatment kahit na isa pa siyang dating senador. Sinamantala ng mga kaanak ni Senador Bong Revilla ang 1 to 5 p.m. visiting hours ng New Quezon City Jail Male Dormitory para mabisita siya. Bukod sa mga anak niya, sina Congressman Jolo Revilla, Brian Revilla at Gianna, dumalaw rin ang kapatid niya sa dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares. Bago mag alas 5 ng hapon ay lumabas din bahagi sila. lang po yan ang nangyayari. Kung ang bibig ng tanungin namin kung kumusta ang dating senador. Kumusta lang po si Senator? Ayaw magsalita. Kumusta lang po si Senator? Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, maayos ang kalagayan ng dating senador. Nakahiwalay pa siya sa ibang preso bilang bahagi ng 7 araw na quarantine. Kasama niya at nakahiwalay rin sa iba, sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan First District Engineers JP Mendoza at RJ Tomasig, at dating Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Hindi mo pwede ihalo ang newly committed o bagong dating Yan. sa actual na nandyan na dahil Dustin marami Yara, pa kong ano nakakawang yung sakit na superintendent ng maaaring BJMP. maawa naman ng general population. Pero kalaunan ay ihahalo rin sila dahil kapantay din ng ibang preso hanggang sa pagkain. Yan ang kulungan Inisang pechay kagabi, ginataang kamote at saging na saba sa agahan kanina, at manok at kanin para sa tanghalian. Pati ang civilian clothes at gadget ni Revilla ipinagbawal din. Lahat ng damit na hindi authorized, hindi dilaw, gaya ng civilian plain clothes niya na dala, pinauwi natin yun sa kanyang abogado, and other gadgets, pinauwi rin natin dahil bawal ang gadgets. Paniniguro ng BJMP, Wow. wala raw special treatment para sa kanila. Definitely, una ho, professional ho ang BJMP. Pangalawa, zero tolerance Yan ang against kulungan. VIP treatment. Kakasuhan natin yan at maaaring ipa-dismiss sa servisyo. Yan ang kukulungan nila. Nangako rin ho ang ating kalihim na magbababa o magbibigay ng mga body-worn cameras for transparency sa mga day-to-day interactions sa ating mga PDL. High profile Ayan, lang ang turing kaya dinagdagan na ang mga tauhan sa pasilidad at may Ayan o. Yan na yung pagkukulungan nila. O ayan. Para malaman nyo, yung mga hindi pa nakukulong, ayan, diyan kayo ilalagay. Ha? Kwadradong kulungan, puro bakal, ang lalaking bakal. At yung wala pa lang kotsyon, parang kahoy lang ito. Ha? Yung gagawin tutulugan nyo. O yan, mga senador na makukulong, kaya ba nyo matulog dyan? Buti nga, meron pa kayong higaan ganyan eh. Ayan ang tutulugan nyo pag nahuli na kayo. Nakasuhan na kahit nahuli. Hindi lang si Bong Revilla. Ayan. Pakita natin yung kanilang tutulugan para alam na nila kung saan para makapag-adjust na sila. Hindi katulad sa dating nasanay silang waterbed. Walang waterbed sa Bureau of Jail Management and Penology. Yan ang tutulugan nyo. Matigas na kahoy. Puro bakal. Pero at least malinis yan dahil bagong gawa. May pinturang kulay green yung floor. Parang gray ba yan o brown, ayan o. Tabi-tabi lang. Ayun, pwede pala lagyan ng yung may white, parang may kumot naman. O yan. Ayan po ang pagkukulungan ng mga sangkot sa graft and corruption dito sa ating bayan. Buti nga, meron pa kayong kulungan ganyan eh. Yung iba hong mga nakakulong eh. Siksikan na parang sardinas na walang ulo. Parang isdang walang ulo na sardinas dilata. Ganon kasikip sa mga ibang kulungan. Ito medyo maganda pa rin kahit papaano. Bagong gawa, puro bakal, kahoy lang yung upuan nyo, at higaan nyo, tapos may sariling banyo, yun, yan lang po. Pero, bawal ang cellphone, laptop, bawal din ang nakasibilyan. Magsusuot kayo ng t-shirt na kulay dilaw, may nakalagay na kayo ay PDL under Bureau of Jail Management and Penology. Yan po ay sa bagong kulungan, Quezon City Jail sa may Payatas. Diyan po ikukulong. Diyan nakakulong si dating Senador Revilla at yung mga engineer sina Hernandez, Mendoza. Yung iba, magkakaiba po ang lalagyan. Siyempre, yung state witness, hindi ho niya nalagay. Yung state witness dun sa Witness Protection Program ng DOJ. Si Engineer Alcantara
at saka si Engineer Undersecretary Roberto Bernardo. Yan po yung naandun sa Witness Protection Program. Pero itong mga iba pang makukulong dahil sa mga kaso, mga district engineer at mga opisyal ng gobyerno at mga Diskaya family at iba pa, at mga senador, dati at kasalukuyang senador, dyan sila ikukulong sa payatas. Ha? Bawal ang waterbed, kasi di ba yung mga mayaman, waterbed nga hinihiga ng mga yan. Malambot, air condition, mabango, malinis. Minsan kumakain pa sila yung breakfast on bed, lunch in bed, lahat yan binibigay ng mga katulong. Eh mga senador, mga big time na yan eh. 5 ang pinakamahina, 5 ang katulong sa bahay. Halos paliguan yung mga yan, VIP dating. Pero pag nakulong kayo, yan ang yung kukulungan. Kwadradong kwarto, matigas ang higaan, walang telepono, wala kayong mababasa, hindi kayo may stress sa lumalabas sa social media kasi hindi nyo mababasa. Bawal ang cellphone sa kulungan. Yan ang policy ng Bureau of Jail Management Penology. Yung superintendent na nakasalita kanina, yun po yung opisyal. May limit ang pagdalaw ng pamilya. Hindi katulad nung nandun sa custodial center ng Campo Crame. Para lang kayo namamasyal doon yung pamilya, di ba? Araw-araw pwedeng bumalik. Tapos custodial center, loob ng Campo Crame. Para kayo nagbakasyon lang doon. Ngayon, wala na yun. Aabolis daw po yung custodial center, tatayo ng building. Kaya ang lahat ng makukulong sa ibang kulungan. Ang sabi ng PNP, ang pwedeng pagkulungan, hindi lang sa Payatas, pwedeng sa Karingal, Campo Karingal, o kaya sa Bikutan, sa Taguig. Wala nang ikukulong sa Campo Crame. Ay si Bong Revilla, mukhang sanay na. Doon nga sa pagpunta niya sa Sandigan Bayan, may bulletproof siya, nilagyan ng bullet, may maraming mga nagbabantay sa kanya, tapos nakaposas yung 2 kamay, gano'n. Yan ang mangyayari sa mga senador. Akala nyo, yung mga senador na under investigation at kakasuhan kayo ng malversation, kung anong kaso ni Bong Revilla, yan din ang kaso nyo. Kaya kung anong naranasan ngayon ni Bong Revilla sa kulungan, yan din ang susunod. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang, binabalita ko sa inyo kasi yan ang policy ng Bureau of Jail Management and Penology. Susunod sila sa court order. Ang order ng Sandigan Bayan sa jail, sa Quezon City Jail, ikukulong. Baka lahat sama-sama kayo doon. First 7 days o 1 week, naka-quarantine kayo. Titingnan ninyo ang kalusugan para kung wala kayong sakit, kung may sakit kayo, hindi kayo sasali. Sa ibang kulungan kayo. Pero kung health naman, isasama kayo. Ano kaya kung, palagi ko darating yun mga 7 senador, dati at kasalukuyan, sama-sama sa isang selda. Pampelikula ang galawan, Tapos ang kapsyon, mga korap na politician, sangkot sa flood control scam, pinakulong ni PBBM, ganun ang kapsyon. Yari talaga kayo. Opinion lang po ito, kaya please like and share. Walang VIP treatment sa kahit kanino. Yan ang policy nila. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.